Isang pinagpalang araw muli sa inyo mga ka-cute, sinubukan kong i-budget ang 200 pesos na meron ako para pang ulam namin ngayong gabi. At ayun na nga at nakabili ako ng worth 50 pesos na atay balunan, 20 pesos na cauliflower at 40 pesos na mixed veggies pang chop suey. So in total ay 110 lang ito at pwede pang baon at pang ulam kinabukasan dahil marami na pala ito. So ngayong araw nga mga ka-cute ay magluluto tayo ng chop suey. Muli mga ka-cute ay may kanya-kanya tayong way ng pagluluto kaya naman ay ipapakita ko sa inyo kung paano ako dumali nito. Bago pala ang lahat mga ka-cute, habang pine-prepare ko ang mga sangkap ay hayaan nyo sana muna akong kwentuhan kayo tungkol sa kakilala kong di na pumasok sa trabaho dahil sa kasama neto. Sa isang trabaho di mo maiiwasan na may tagapagmana at bida-bida kang kasama. At ayun na nga, nag-resign na lamang ito at may trauma na nga ito at ayaw nang pumasok sa trabaho dahil sa naging kasama niya. Gusto ko lang sana kayong paalalahanan mga ka-cute, pumasok kayo sa trabaho para kumita para sa pamilya at sarili nyo. Lagi niyong tatandaan na meron at merong ganyang tao kahit nasa ang uri ka man ng trabaho. Ang gawin mo na lamang ay wag na lamang itong pansinin at ituon mo lang ang atensyon mo sa trabaho mo, dahil una sa lahat ay hindi ka naman pumasok sa trabaho para sa kanya o sa kanila, kaya lang naman sila ganyan ay ibig sabihin mas may potential ka sa kanila pagdating sa trabaho, mas napapansin ka kaya gumagawa sila ng paraan para masira ka. Sila kasi ang talent na meron sila ay manera at ichismis ka sa mga pagkakamali mo. Tandaan mo na maraming tao ang mas nakikita ang pagkakamali mo kaysa sa tamang ginagawa mo, kaya ang payo ko lang sa inyo mga ka-cute lalo na sa tulad kong empleyado, matatalo mo lamang yan sila sa pamamagitan ng di mo pagpansin sa kanila at pagiging tahimik mo at pagiging mabuting manggagawa sa pinagtatrabahuhan mo. Hayaan mo silang mamroblema sa'yo, huwag kang magpaapekto, at bandang huli sila rin ang mananawa dahil wala namang dahilan para matanggal ka sa trabaho, bandang huli sila rin ang madidepress niyan dahil sa likod ng paninira at pangungutya o pagsasalita nila sa likod mo ay nandyan ka pa rin kasama nila sa trabaho, baka nga sila pa ang umalis sa trabaho dahil wala silang napapala sa ginagawa sa'yo. Anyways balik na tayo sa pagluluto. Dito nga ay ginayat ko lamang ng paaba yung atay balunan at normal na paggayat lang din ang ginawa ko sa bawang at sibuyas. Matapos kong ang ihanda lahat ng sangkap ay nilabas at pinainit ko na ang aking malaki, malapad at first class kong kawali na walang takip. So dito nga ay una ko munang gigisahin bawang at sibuyas, sabay lagay ng Knorr seasoning na pampagising sa bagong tulog mong lasing na kapitbahay. Inuna ko muna ang atay bago ang balunan kasama ng mga sangkap, kasi, wala lang, trip ko lang. Gusto ko kasing kumapit sa atay yung amoy ng Knorr seasoning dahil nga sa mas malansa ito kaysa sa balunan. Now you know. Okay. Naglagay na rin pala ako ng paminta sa atay bago ko patuloy na sinangkotse. At pagkatapos iginilid ko muna ang atay saka naman ako naglagay ng konti pang mantika para sa balunan, at nang okay na ay pinagsama ko na silang sangkutsahin, gisahin lamang natin ng mabuti ito para matanggal ang lansa. At dito nga ay naglagay lamang ako ng konting tubig saka ko tatakpan para mas maluto pa ng maiga ang ating balunan. Huwag kayo mag-alala dahil hindi naman madudurog ang atay dyan dahil mas tumitigas ang atay kapag niluluto ito ng matagal. At pagbukas natin muli ay pwede na natin itong lagyan ng pampalasa. Naglagay na ko dito ng konting patis, oyster sauce at ang ating betchin, saka natin halu-haluin muli at tatakpan lamang natin ito ng ilang minuto pa.
Makalipas ang ilang minuto, ay pwede na nating ilagay ang mga gulay natin sa kaulit halu-haluin. At dahil wala tayong cornstarch, ay harina na lamang ang ginamit kong alternative pampalapot dito. Muli ay tatakpan na natin ito ng ating mahiwagang takip hanggang sa magtubig ang gulay at saka natin titikman para mag-adjust kung may kulang pa sa lasa na gusto natin. At ayun na nga, nakuha na natin ang lasang gusto natin. Muli ay tinikman ko ito at isa lang nasabi ko, nag-emas. Muli, maraming salamat sa suporta nyo mga ka-cute. Nawa ay inyong naibigan ang simpleng pamamaraan natin ng pagluluto.